4D56 engine mga sir, diesel engine ito ng Mitsubishi. Ang problema, hindi nag-idle up yung kanyang minor kapag nagbubukas ng aircon. So ang ginawa nung gumawa siguro nito, tinaasan na lang yung minor, ginawang 1,000. Pagbukas ng aircon, bumaba ng 900. So dapat mga 800 RPM kapag naka-off ang aircon at magiging 900 kapag naka-on yung aircon. So baligtad. Paano malalaman na sira yung idle up? Ito yung idle up actuator. Ayan. So may hose yan. Hanapin nyo lang yung hose nyan. So ito. Kabit natin. Ayan. Sundan nyo yung hose. Ayun. Papunta siya sa idle up solenoid. So ito yun. Bunutin. Yung sipsipin yan. Higupin nyo yan. Dapat pag sinitsip nyo yung hose, magkakaroon ng vacuum, aatras ito. So ito dapat ay nakasabit dito mga sir. Ayan. Ganito yung position niyan mga sir. Ayan yung position niya dapat. Ayan. Ayan. Kapag binigyan nyo ng vacuum dito sa hose na ito, aatras ito para mahila naman itong accelerator. Ayan, mahihila siya ng ganyan para tumaas yung minor. Pero dahil sira ito, hindi siya magre-react. Ayan. Napapalitan ito. Ito. Para tanggalin naman ito, tinanggal natin yung battery para lumuwag. Ito, gamitan natin ng 19mm na llave. Ayan, tanggalin yan dyan. Ayun, nakuha na. Sira na itong idle up actuator na ito mga sir. Papalitan na natin ito. Hintayin lang natin yung advice ng may-ari. So ito naman mga sir, yung Mitsubishi Adventure na 4D56 din. Yung kanina Mitsubishi Pajero yun mga sir. Ito yung may leak dito sa fittings at napalitan natin ng o-ring, salina na natin ng refrigerant at ayan, malamig na. So ayan, may Teflon pa pala. Ignore na lang natin yan mga sir dahil sira na yung aking manifold gauge. Kailangan na ng Teflon para hindi mag-leak yung refrigerant kapag nagre-refill. So, ito yung idle up mga sir na working. So, ayan. Kapag nag-off ang aircon, bumibitaw yan. At kapag nag-on ulit yung aircon, humihila naman yan. So, hindi focus lang muna natin. Medyo madilim mga sir dahil kulimlim yung panahon. So, ayan, makikita nyo dito mga sir. Ayun. Kapag nag-on ang aircon, humihila. At kapag nag-off, tumutulak para mag-release yung accelerator or yung lever ng injection pump. So, ganyan yung working na idle up actuator mga sir. At, ayun nga. Yun yung problema naman dito kay Pajero. So, kailangan natin itong palitan. Itong kanyang idle up actuator. At ayun mga sir, sana ay nagkaroon kayo ng idea sa inyong mga makina. Mapa diesel or gas engine mga sir na dekarburador, may idle up actuator yan. So, yun yung sistema. At ito yung update natin ngayon mga sir. So, puro Mitsubishi yung ginagawa natin dito. Ito Pajero, ang ginagawa natin dito ay, ayan, marami. Mag-valve clearance din tayo, saka yung idle up niya. Ito naman, aircon. So, pwede tayo kahit anong trabaho mga sir. Nakakachamba tayo. Dito naman mga sir, charging system yung problema. At yun nga, dumating dito yung may-ari or nag-message yung may-ari, magpapagawa daw siya ng alternator dahil yung kanyang voltmeter ay steady sa 12 volts kahit nakaandar na yung kanyang makina. So, nung dumating dito, hindi naman tayo nagpo-focus dun sa sinabi niyang problema o ipapagawa niya. Gagawa tayo ng diagnosis natin dahil pag tinunod natin yung sinasabi niya, posibleng magkamali tayo ng trabaho at dun nga, nakita natin. Ang problema nito ay yung kanyang fuse, pumutok. So, ito na yung bagong fuse mga sir. Papalitan na natin yung pumutok na fuse, nakabili na siya. Yung inalis natin mga sir ay 80 amperes at ang na-available lang daw na nakuha niya ay 70 amperes. So, pwede naman siguro yan. Siguro, subukan natin.
Wag lang naman magkakaproblema dun sa linya, hindi naman yan puputok ulit. So hahanapin naman natin mga sir yung dahilan kung bakit pumutok yung fuse. Hindi naman yan basta-basta puputok kung hindi nag-ground. Kahit pa mag-overload tayo ng accessories. So dito natin nakita mga sir, ayun. Iniikot lang natin ng plies dahil nasa bandang ilalim at matigas yung wire. So dito mga sir, may sirang insulation ng wire. Ayun. So yan yung kumaskas naman dun sa makina dahil yung may-ari nagtanggal siya ng timing belt cover. Sinilip niya raw yung kanyang timing belt at hindi niya pa naibabalik yung timing belt cover. So yung clamp nitong hose na itong wire na ito ay nakaipit or nakatornilyo naman dun sa tornilyo ng timing belt cover. At nung hindi niya naibalik yung tornilyo, nagkaroon ng vibration, nakasayad itong wire na ito dun sa makina. Kaya natalupan yan. Dito siya sumayad mga sir. So ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng flexible hose na insulation para dun sa wire para hindi na siya dumikit ulit dun sa makina. Hindi natin alam yung eksaktong tawag dito mga sir dahil hindi naman nga tayo nag-automotive, hindi tayo nag-aral ng electrical. So lakas tsamba lang si Sulit Garage mga sir. Pero ganun pa man mga sir, kahit naman papaano alam natin yung gagawin. Hindi nga lang natin alam yung eksaktong tawag. Bigla ko na naman naalala si Boy Tawa, yung nag-iisang lagi na lang nakatawa sa ina-upload kong video, so shout out sa iyo sir. Dalawa lang naman yan, maaaring nahihinaan siya sa alam ko dahil general technician siya doon sa isang malaking kumpanya or dahil general technician nga siya pero hindi niya naman naintindihan yung ginagawa ko. Yun lang yun.